Magandang buhay, mga kasimbahay. Panibagong araw na naman upang tayo ay magnilay. Samahan ninyo ako, ating pakinggan ang Ebanghelyo sa araw na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sumama kay Jesus ang napakaraming tao. Humarap siya sa kanila at kanyang sinabi, "Hindi maaaring maging alagad ko ang sinumang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin. Ang sinumang hindi magpasa ng sariling krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Kung ang isa sa inyo'y nagbabalak magtayo ng tore, hindi ba uupo muna siya at tatansyahin ang magugugol para malaman kung may sapat siyang salaping may pagpapatapos niyon? Baka mailagay ang mga pundasyon, ngunit hindi naman may patapos. Siya ay kukutyain ng lahat na makakakita nito. Sasabihin nila, nagsimulang magtayo ang taong ito pero hindi na ipatapos. O sinong hari na makipagdigma sa kapwa-hari ang hindi muna uupo at pag-aaralang mabuti kung ang 10,000 niyang kawal ay may isasagupa sa kalaban na may 20,000 tauhan. At kung hindi niya kaya, malayo pa ang kalaban, ay magsusugo na siya ng mga kinatawan upang makipagkasundo. Gayon din naman, hindi maaaring maging alagad ko ang sinuman kung hindi niya tatalikdan ang lahat sa kanyang buhay." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Hindi maaaring maging alagad ko ang sinumang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin. Maraming biyayang binibigay ang Diyos sa atin, tulad ng ating pamilya, mga kaibigan, mga kagamitan, pati na rin ang ating buhay. Ang lahat ng mga ito ay nagpaparamdam sa atin ng kabutihan at pagmamahal ng Diyos. Tinutulungan tayo ng mga biyaya ng Diyos na lumago sa pag-ibig upang sa pamamagitan natin ay dumaloy din ang pag-ibig na ito sa iba. Ipinapaalala sa atin ng Ebanghelyo ang kahalagahan ng pagmamahal sa Diyos na pinagmumulan ng lahat ng mga biyaya. May panganib kasi na maituon na lang ang lahat ng atensyon at pagmamahal sa mga biyaya at makalimutan ng Diyos na siyang bukal nito. Dito nagsisimula ang panganib na unahin ang sariling mga kagustuhan at isantabi ang mga nais ng Diyos para sa atin. Laging mas mainam ang plano ng Diyos at magbubunga ito ng higit nating ikabubuti, ngunit hindi ito magaganap kung lagi nating uunahin ang ibang bagay kaysa sa Kanya. Pagsasagawa. Paano ko uunahin ng Diyos sa araw na ito?